Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Edward. At yung kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, ang karanasan po namin noon ng kaklase ko at kaibigan na tawagin po nating Jake at Mar. Hindi ko nasasabihin kung saan ba yung eksaktong lugar na ito. Pero bahagi po ito ng Mindanao. At nangyari ito matagal na panahon na rin yung nakaraan. Nang mga panahon yun nasa ika-4 na taon na po ako sa kolehiyo. At nangyari po ito sa inuupahan naming bahay noong nag-OJT po kaming tatlo. Dahil may kalayuan sa mga bahay namin yung hotel na pinapasukan namin noon, nagpasya nga kaming tatlo na mangupahan na lamang malapit doon. Ito pong hotel na ito ay kung nasaan nga po kami nag-OJT. Nasa 5 minutong lakarin lang po mula sa tinitirhan namin papunta roon. Nakasanayan na po naming tatlo na kapag nakauwi na kami sa bahay matapos nga yung buong araw na duty, ay umiinom kami kahit 1 hanggang 2 bote ng alak. Madalas naming pwestuhan noon na yung maliit na espasyo na nasa ikalawang palapag ng bahay na inuupahan namin. Kasya naman po kaming tatlo roon at may mesa na kasing naroroon kaya't hindi na kami nahihirapan tuwing nagiinuman. Habang umiinom, hindi namin maiwasan na magingay dahil panay nga yung tawanan namin habang nagkukwentuhan. Minsan ay nagagalit na rin po sa amin yung mga kalapit na bahay, lalo na nga si Aling Aida, kapag nasosobrahan po talaga yung pag-iingay naming tatlo. Sinabi pa nga po nito minsan na kapag nagpatuloy daw kami sa ganon ay baka dalawin daw kami ng aswang kung minsan. Sakto pa namang katapat ng inuupahan namin na yung malaking mangga na pwedeng ang tambayan ng nilalang na yon. Yun ay ayon rin po kay Aling Aida. Ipinagsawalang bahala lang po namin yon syempre. Humihingi lamang po kami ng pasensya kapag ganoon. At pinipili na lang din na ubusin nga yung mga inumin namin bago magpahinga. Isang pagkakataon nga, dahil ramdam namin yung sobrang pagod galing sa duty, ay nagpasya nga kaming tatlo noon na mag-inuman para sana pang patulog. Nasa kalagitnaan kami ng pag-iinom at halos nakalahati na rin namin yung 1 bote ng alak. Nung nagkwento nga si Mar tungkol sa nakakatawa niyang karanasan noong bata pa ito. Dahil doon ay nagkwentuhan na lang kaming tatlo tungkol sa mga nakakatawang bagay. Dahil nawili nga sa pagkukwentuhan, hindi namin namalayan na napakalakas na pala ng aming tawanan. Nagulat na lang kami nang bigla naming narinig yung boses ni Aling Aida sa may labas ng inuupahan naming bahay. At pinagsabihan niya kaming hinaan yung mga boses namin. Ayon pa dito, nasa bahay daw nila yung pamangkin niyang buntis at natutulog na nga ito. Humingi na lang kami ng pasensya at hininaan na lang din yung mga boses namin. Nasa ganong sitwasyon nga kaming tatlo nang matigilan kami dahil nakarinig nga kami ng mga langit-ngit ng sanga sa may puno ng mangga na nasa tapat ng inuupahan naming bahay. Nagkatinginan nga kaming tatlo dahil doon at napatigil sa aming pagtawa. Tinatsaga namin ng maigi yung paligid habang nakatingin sa puno ng mangga. Ganoon na lang yung gulat namin nang muli nga naming marinig yung ingay roon. Walang ano-ano ay parang may naulinigan kaming umaangil mula doon. At nagsitaasan nga yung mga balahibo naming tatlo. Dali-dali rin kaming pumasok sa loob ng bahay na inuupahan namin. At sinarado na nga yung pinto. Napatanong pa kami noon sa aming mga sarili kung ano nga ba yung posibleng nilalang yung naroroon dahil wala nga kaming maisip noon para maibsan yung takot na aming nararamdaman dahil sa mga nangyayari. Sinabi na lang ni Jake na baka may ibong tumapo roon. Sinangayunan na lang po namin ito. At nagpasya na lang din kaming matulog noon dahil maaga pa kaming papasok kinaumagahan. Nung nagpapahinga na nga kami sa kwarto namin ay nahirapan nga akong matulog noon. Pakiramdam ko ay napakaalinsangan ng paligid. Kaya ilang ulit na nga akong nag-iba ng posisyon sa pagtulog. Pero hindi ko pa rin magawang makatulog noon. Inakala ko ako lang din yung nakakaramdam ng ganon pero mali nga ako. Dahil maging sina Jake at Mar ay nahihirapan din. Dahil doon, tahimik na lang kaming nagmatsyag sa paligid namin hanggang sa makarinig nga kami ng ingay sa labas na parang may naglalaka doon sa bubungan ng bahay. Naunat naman yung noon namin nang mapansin na parang hindi yon sa bubungan ng bahay na aming inuupahan. Nagkasundo kaming tatlo na alamin kung ano ba talagang nangyayari. Sinilip namin yung bubungan ng bahay nila Aling Aida
mula sa bintana. Sigurado po kasi kami noon na doon nagmumula yung mga pagyabag naming naririnig. Hindi nga kami nagkamali noon dahil may nakita kaming kakaibang nilalang na nasa bubungan ng bahay nila Aling Aida. Dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan, ay kitang-kita naming tatlo yung mabalahibong nilalang na may maitim na balat at nagbabagang mga mata. Nakalabas yung mga pangil nito na kung babaon nga sa kahit saang parte ng katawan ng isang tao, ay siguradong labis na sakit yung mararamdaman mo. Pabalik-balik po ito sa paglalakad niya roon hanggang sa napatigil ito. Bagya kaming napatago nang bigla nga itong lumingon sa aming direksyon. Tipong alam niyang may nanonood nga sa kanya mula sa aming kinaroroonan. Nakita naming napangisi pa nga yung nilalang na yon, kaya't nagtayuan talaga yung mga balahibo ko sa katawan dahil doon. Sa hindi inaasahan, bigla na lamang lumundag yung naturang nilalang. At dahil sa bilis nito ay hindi nga namin gaanong nasundan yung kanyang galaw. Naulinigan na lamang namin na merong sanga na lumangit-ngit. Kaya't naisip namin noon na baka sa puno nga ito ng mangga. Sinilip din namin ito roon at hindi nga kami nabigo dahil naabutan pa naming gumagalaw yung mga dahon ng naturang puno. Nang naging tahimik na nga yung buong paligid, bumalik kami sa aming paghiga. Sa pagkakataong yon, dahil inaantok na rin talaga kami, ay nakatulog nga po kami. Kinaumagahan nung magising kami, ay bumungad kaagad sa amin si Aling Aida. Tinatanong kami nito kung wala ba kaming napansin noong nakaraang gabi sa kanilang bubungan. Napatingin nga ako sa mga kaibigan ko at nagkasundo na nga kaming sabihin kay Aling Aida kung ano ba yung aming nakita. Napaisip rin kasi kami noon na kapag hindi namin sinabi dito, ay maging dahilan pa yon para manganib nga yung kanyang pamangking buntis na nakikitira din noon sa kanilang bahay. Nagulat naman yung Ali at kitang-kita nga sa mukha nito yung takot at pagkabahala para sa kanyang pamangkin. Tinanong pa nga namin siya noon kung bakit nga ganun na lang yung kanyang reaksyon. Hindi ba ninyo alam na aswang yung nakita ninyo kagabi? Huwag ninyong sabihin na unang pagkakataon yung makakita ng ganong nilalang. Tanong pa nga po nito. Nagulat naman kami dahil doon. Dahil hindi talaga namin inaasahan yung sasabihin ng Ali. Lalo na nga yun nga yung unang pagkakataon na may nakita kaming ganon na isa na palang aswang. Hindi na rin kami nagdalawang isip pa noon na ikwento sa kanya ang narinig naming ingay sa may puno ng mangga habang nagiinuman. Labis na kilabot yung naramdaman ko nang nagwika nga yung ginang na marahil ng mga oras pa lang daw na yon ay nagmamatsyag na nga yung aswang sa paligid. Dagdag pa nito, posibleng dahil sa ingay naming tatlo kaya hindi kaagad niya na isagawa yung kanyang planong pagpunta sa bubungan nila Aling Aida. Hindi talaga kami makapaniwala sa aming nalaman. Pinagsabihan pa nga niya kami na kapag naulit nga yung ganong pangyayari, itaboy daw namin yung nilalang sa pamamagitan ng pagsaboy ng asin dito. Tumangulang kami sa kanya bilang tugon. Nung tanungin namin siya kung bakit may aswang nga, ay sinagot naman niya kami na dahil may buntis nga sa kanila at malamang ay gusto nga itong biktimahin ng aswang na yon. Hindi na kami nakaimik pa noon lalo na at nagpaalam na rin po yung Ali. Nagkatinginan lang kaming tatlo dahil hindi namin nakalain na sa ganong sitwasyon pa nga kami makakaranas ng mga ganong bagay. Nakaramdam tuloy kami ng takot sa isipin na baka balik-balikan pa ng aswang na yon yung pamangkin ni Aling Aida at malimit na nga namin siyang makikita. Dahil sa nangyaring yon, ng mga sumunod na gabi ay naging mapagmatsyag nga kaming tatlo. Hindi na rin muna kami uminom ng alak noon dahil natakot kami na baka atakihin nga kami ng nilalang mula sa puno ng mangga. Sa tuwing nakakarinig rin kami ng mga ingay sa paligid, agaran naming sinisilip yung labas ng bahay para alamin yung nangyayari. Kahit papano, naibsa naman yung kaba at pagkabahala namin noon dahil ilang araw na ring walang naging paramdam mula sa nilalang. Inakala naming baka nagkataon nga lang na napadpa doon yung aswang na yon at hindi na rin babalik pa. Pero mali kaming tatlo.
Isang pagkakataon po noon ay ginabi na nga kami ng uwi galing sa duty. Nagkaroon pa kasi kami ng kaunting kasiyahan dahil karawan nga ng isa naming katrabaho. Mga bandang alas 9 na nga po kami nakarating sa inuupahan naming bahay. Habang papalapit, ramdam naming tatlo yung pagbigat ng aming mga yabag. Napapatingin din kami noon sa puno ng mangga dahil pakiramdam nga namin noon ay merong nakatingin mula roon. Unti-unti ring nagtatayuan yung mga balahibo ko. Kaya't pinagsabihan ko nga sina Jake at Mar na bilisan na nga namin yung paglalakad. Nung nasa tapat na nga kami ng pintuan ng bahay, mabilis naming binuksan yung pinto at kanya-kanya na nga kaming takbo papasok ng bahay. Sinara rin po namin yung pinto at sumilip lang sa butas kung saan nga makikita namin yung labas ng bahay. Saktong pagkasilip namin doon ay nakita namin yung nilalang na nakalambitin sa may sanga ng puno ng mangga. Nakatingin po ito sa bahay nila Aling Aida at parang naghihintay lang ng pagkakataon nito na makapunta sa bubungan ng bahay. Ilang sandali pa yung nakaraan ay bigla po itong bumaba sa kanyang paglambitin. Mabilis na tumakbo yung nilalang papalapit sa bahay nila Aling Aida. Tumakbo naman kami papunta sa kwarto at sa bintana na nga namin sinilip ang mga sumunod na mga nangyari. Hindi nga kami nagkamali noon sa isipin na tatalo na naman ito sa bubungan ng bahay nila Aling Aida. Nagpabalik-balik na naman po ito sa kanyang paglalakad doon hanggang sa bigla nga itong huminto nang marinig niya yung boses ng Ale. Galit na galit si Aling Aida habang minumura yung aswang na yon. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin umaalis yung nilalang sa ibabaw ng bubungan. Wala na kaming nagawang tatlo noon kundi kumuha ng asin sa may kusina. Pagkabalik nga namin sa kwarto namin noon ay binuksan namin yung bintana at saka nga namin sinigawan yung aswang na yon. Sinabuyan rin po namin siya ng asin kahit na hindi rin namin sigurado kung maaabot ba siya ng pagsaboy naming ginawa. Aling Aida! Aling Aida! Meron pong aswang sa bubungan ninyo. Paulit-ulit pang sigaw namin noon. Dahil nabulabog na rin po yung mga tao sa bahay nila Aling Aida ay naglabasan nga po sila. Napaangil na lamang yung aswang sa aming tatlo dahil doon. Halata pa sa mukha nito yung galit nang makita nga sina Aling Aida na nakalabas na rin sa bahay nila at merong dalang mga armas para labanan nito. Kahit takot kaming tatlo noon, mas pinili pa rin naming lumabas ng bahay para makisali sa pagharap sa aswang na yon. Nung nasa labas na nga kami ng bahay, ay bigla lang tumalon sa may likod ng bahay nila Aling Aida yung nilalang. Hinabol pa nga ito ng kanyang asawa at anak. Hindi na kami sumama pa dahil hindi rin namin gamay yung bahagi kung saan nga tumakbo yung nilalang na yon. Sabi ni Aling Aida, manatili na lamang daw kami roon at baka kami pa nga yung mabiktima ng aswang. Sabi rin niya, kapag nangyari daw yon ay cargo de konsensya pa nga niya kami. Kaya't nanatili na lang din kami roon at hinintay na lamang na bumalik yung kanyang asawa at anak. Naikwento namin kay Aling Aida yung tungkol sa aswang na yon at kung saan nga ito nagmumula bago pa siya tumatalon sa kanilang bubungan. Kay Aling Aida mismo namin nalaman noon na ilang ulit na raw palang naging tambayan ng aswang yung puno ng mangga na nasa harapan ng inuupahan naming bahay. Meron din daw kasing ganoon noon, lalo na at bago raw kami ay isang buntis rin daw yung nangupahan sa aming kwarto. Binalik-balikan raw ito ng nilalang at nagtatago lang daw sa puno ng mangga. Ang malungkot nga raw ay nabiktima talaga yung buntis dahil nakunan daw ito. Pagbalik nga ng asawa at anak ni Aling Aida, sinabi nilang nakatakas daw yung aswang na yon. Napakabilis raw kasi nitong kumilos at nagpapalit pa ng anyo. Pero grabe pa rin yung pagpapasalamat sa amin ni Aling Aida dahil tinulungan nga po namin sila. Nakatulog naman po kami ng maayos ng gabing yon. At sa kabutihang palad rin naman, yun na rin po yung huling pagkakataon na may nagparamdam kila Aling Aida. Paano ba naman? Kumuha sila ng albularyo
Kung ano-anong mga pangontra yung sinasabit nila sa kanilang mga bintana at pinto. Meron din nga sa may bubungan para makasigurado. At dahil doon, hindi na rin pumuli pang bumalik yung aswang na yon. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Lalong-lalo na sa ating narrator. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Aina. At yung kwentong ito ay naging karanasan po namin noon ng asawa kong tawagin nating Adonis. Nangyari po ito noong taong 2005 dito sa Batangas. Magtatatlong buwan pa lamang akong nagdadalang taon nang mangyari ito. Nangungupahan lang din po kami noon para medyo malapit lang sa pinagtatrabahuhan ng asawa ko. Isang sakay lang din po kasi yung gagawin niya papasok ng kanyang trabaho. May mga pagkakataon na ginagabi kasi siya sa kanyang pag-uwi. Dahil nga sa pagbubuntis ko, ay hindi talaga maiwasan kung minsan na naghahanap ako ng pagkain na kayang tanggapin ng katawan ko. Madalas na gabi pa nga umaatake yung ganong pakiramdam. At kung minsan pa, ay wala ring mabibilhan dahil sarado na rin yung mga palengke at maging yung mga tindahan sa aming lugar. Isang pagkakataon po noon, mga alas 7 po yun ng gabi, pero wala pa yung asawa ko. Naghintay nga ako sa kanya sa may sala, lalo na't gusto ko rin sanang magpabili sa kanya ng balot. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang sa hindi ko naman inaasahan ay nakarinig ako na may sumisigaw sa labas ng bahay na nagbebenta ng balot. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumilip sa may bintana. At tama talaga yung narinig ko. Sakto rin po talaga yung timing nito. Kaya't nagpa siya nga akong tawagin siya noon. "Kuya, sandali. Bibili po ako ng balot." Sabi ko pa nga po noon. Napatingin sa akin yung lalaki at kaagad ring napangiti. Mabilis naman akong kumuha ng pera noon at dali-dali nga akong lumabas ng bahay. Pagkalabas ko, umambad rin kaagad sa akin yung lalaki habang malapad nga yung kanyang pagngiti. "Naku, tamang-tama ma'am. Medyo mainit pa po yung balot na tinitinda ko." Wika pa nga po nito. Tumango lang din ako sa kanya at nilapitan ko nga ito. Bumili naman ako ng 4 na piraso at iniabot nga sa kanya yung bayad. Kinuha naman niya yon at iniabot din sa akin yung 4 na balot na nakalagay sa may supot. Nagtaka pa nga ako noon dahil wala man lang siyang binigay na asin o kaya ay suka. Napatanong na nga ako sa kanya tungkol doon, pero ayon sa kanya ay nakalimutan daw kasi niya. Kaya't kung okay lang daw sa akin ay wala muna siyang may ibibigay na asin. Napatango lang din po ako dito habang hindi maialis yung kanyang ngiti sa kanyang mga labi. Nakaramdam rin po ako ng biglaang sakit noon sa aking tiyan, kaya agaran nga akong kinabahan. Lalo at napansin ko rin na panay nga yung pagsulyap ng lalaking yon sa aking tiyan. Nagtanong pa nga ito kung naglilihi ba raw ako sa balot, dahilan para mapakibit balikat nga ako noon. Sinabi ko pa nga sa kanya na gusto ko lamang kumain noon. Matapos naman yung naging usapan namin noon ay nagpaalam na rin naman siya. Papasok na rin sana ako sa bahay pero napalingon pa nga ako sa lalaking yon. Ganoon na lamang yung gulat ko dahil hindi ko na nga ito nakita pa. Bigla-bigla po itong nawala. Nagtaka pa nga ako noon dahil napakabilis po niyang nawala. Dahil mga ilang segundo pa lang nung tumalikod ako. At nung lingunin ko ay wala na talaga ito. Napailing na lang din ako noon at bahagyang kinilabutan. Kaya pinili ko na lang na pumasok na nga ng bahay. Pagkapasok ko sa bahay namin, ay kumuha nga ako ng asin at saka suka. Pagkatapos ay bumalik na ako sa may sala para kainin nga yung aking nabili. Hindi ko maiwasan yung matakam habang hawak-hawak ko yung mga balot. Nang kakainin ko na nga sana yon, sakto namang dumating rin yung asawa ko. Mabilis siyang lumapit sa akin noon at nang makita niyang may hawak nga akong balot, ay nagtanong pa ito kung saan ko raw ba nabili. Sinabi ko naman sa kanya na isang lalaki na naglalako yung aking nabilhan. Tumangulang po ito at hinayaan na nga rin akong kumain. Hindi ko pa man natitikman yon, ay nilapitan nga ako ng asawa ko. Napansin ko noon na nangunot yung kanyang noo.
Kaya't nagtanong na nga ako sa kanya noon kung ano bang problema. Nang makalapit na nga ito ay kinuha niya yung hawak kong balot at inaamoy niya ito. Kaagad rin niyang nailayo yun sa kanyang ilong. At kitang kita ko kung paano siya magpigil na maduwal. Hindi mo ba naaamoy? Parang nabubulok lang na itlog yung amoy nitong kakainin mong balot. Nagtatakang tanong pa nga ng asawa ko noon. Napailing naman ako sa kanya bilang tugon. Sinabi ko rin na hindi ko naaamoy yung kung ano mang kanyang sinasabi. Dahil para sa akin ay napakabango po ng amoy nun. Hindi na ibinigay sa akin ng asawa ko noon yung balot na kanyang hawak. Maging yung iba pang nasa supot, pati rin yung iba ay kinuha rin po nito at sinabi niya na itatapon na rin daw pala niya yon upang hindi ko na nga makain at upang hindi na rin kami magkaproblema pa doon. Wala na akong nagawa pa kung hindi yung hayaan siya dahil nang muli niyang ipaamoy sa akin yon ay halos maduwal na rin po ako noon. Gayong tama nga siya sa kanyang mga sinabi. Pareho kaming nagtaka doon syempre pero sinubukan naming isawalang bahala na lang muna. Nawala na rin ako ng ganang kumain noon. Pero kailangan ko pa rin pilitin na kumain ng hapunan. Mabuti na nga lang at meron naman siyang dalang pagkain noon. Kaya't yun na lang din yung aming kinain. Pero dahil din sa mga nangyari ng gabing yon, pinagsabihan nga ako ng asawa ko na wag na munang bumili sa lalaking naglalako ng ganon. Nang tanungin ko nga siya kung bakit ay nagwika lang siya na sayang lang daw yung pera gayong hindi naman daw dapat kainin yon. Napatango na lang din po ako noon. Nang mga sumunod nga na gabi, ilang pagkakataon pa nga noong dumaan sa bahay namin yung lalaking naglalako. Naririnig ko yung boses nito tuwing sumisigaw siya. Pero dahil inaalala ko nga yung sinabi ng asawa ko at pati na rin yung nabili ko sa kanya noong nakaraan na para na ring bulok, kaya't hindi na muna ako bumili. Pagka-uwi naman ng aking asawa noon ay meron siyang dalang pagkain kaya't hinintay ko na lang din siya. Hanggang sa isang gabi, mag-aalas 8 na rin po noon pero hindi pa nakakauwi yung asawa ko. Nakaramdam na rin ako ng gutom kahit pa na nakapaghapunan na nga ako. Nasa may sala lang po ako noon dahil hinihintay ko nga yung aking asawa. Ganon nga po yung sitwasyon nang maulinigan ko nga yung boses ng lalaking naglalako ng balot. Dali-dali akong tumayo at sinilip ko mula sa aming bintana. Bahagya lang na nakabukas yung bintana kung saan ako nakasilip. Kaya sigurado kung hindi ako mapapansin ng lalaking yon. Nakita ko naman siyang pabalik-balik sa kanyang paglalakad na parang may hinihintay na bibili sa kanya. Nilibot ko yung paningin ko pero wala akong matanaw na ibang tao doon. Nagtaka na nga ako noon at naisip ko na baka ako nga yung hinihintay nito. Napailing pa ako dahil sa isipin na iyon. Pero ganoon na lamang yung gulat ko nang bigla siyang tumigil sa kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon sa bahay dahilan para makaramdam ako ng kakaibang kaba ng mga sandaling yon. Kinilabutan ako ng gusto nang tumingin nga ito sa aking gawi. Kaya mabilis kong naisarado yung bintana. Halos mga 2 minuto rin akong hindi nakagalaw noon at nakalis sa aking kinatatayuan. Kalaunan, dahil gusto kong alamin kung nasaan na nga ba yung naturang lalaki at kung ano nga ba yung ginagawa niya sa labas ng bahay, muli nga akong sumilip sa bintana. Nang makita kong wala na nga siya roon, inakala kong nakalis na nga rin ito. Pero nanigas ako sa kinapopwestuhan ko nang may matanaw akong isang nilalang na noon ko lang din nakita. Itim na itim yung balat nun, na naglalangis at nagbabaga rin yung kanyang mga mata. Gumagapang siya papalapit sa aming bintana. Kaya't napasigaw na nga rin ako noon. Nanlaki rin yung mga mata ko nang bigla siyang tumambad sa harapan ko. Naaamoy ko yung mabahong samyo galing sa kanya. At naisip ko ring pamilyar nga yung amoy nun. Nang maalala ko yung balot na binili ko rin noon, napailing ako dahil sa isipin na posibleng yung lalaking naglalako ng balot yung nilalang na nasa aking harapan. Kitang-kita ko naman yung mahahaba niyang kuko na kung naaabot lang ako ay siguradong bumao na yon sa leg ko o sa anumang bahagi ng katawan kong maaabot nito. Napatras nga ako noon nang kalampagin niya yung aming bintana.
Naririnig ko rin yung mahina niyang pagagikik. Dahilan para magtaasan nga yung mga balahibo ko sa katawan. Sumigaw pa nga po ako noon at sinabi kong kung sino man ito ay umalis na lang siya. Patunayan ay nakiusap pa nga po ako. At dahil sa sinabi kong yon, mabilis na gumalaw yung nilalang palayo. Inakala kong alis na talaga ito, pero narinig ko na lang na may malakas na pagbagsak sa aming bubungan. Sigurado kong siya pa rin yon, kaya kumuha nga ako ng itak para may panlaban kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Dahil nga sa nilalang na iyon, hindi ko maiwasan yung panginginig ng katawan ko. Lalo na at yun nga yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong bagay. Sobra naman yung pasasalamat ko nang marinig ko ang magkakasunod na mga pagkatok at narinig ko rin yung boses ng asawa ko. Mabilis akong lumapit sa may pintuan at pinagbuksan ito. Halatang halata sa mukha niya yung labis na pag-aalala sa akin noon. Lalo na at naulinigan daw niyang napapasigaw nga ako sa loob ng bahay. Noon din, napansin namin na nagsilabasan din yung iba naming mga kapitbahay sa kanilang mga kabahayan. Kanya-kanya na nga silang kumuha ng kanilang mga itak at may tinuturo yung mga ito sa aming bubungan. Narinig na lang namin na nagsigawan na nga sila at nagmumura. Alam kong dahil yon sa nilalang na nasa bubungan ng bahay. Pinagsabihan naman ako ng aking asawa noon na manatili lang sa loob ng bahay at siya na raw yung bahala sa aswang na yon. Kinuha niya yung itak sa akin noon at lumabas na rin ng bahay at sumama sa iba naming mga kapitbahay. Napasilip na lang ako sa bintana at nakitang nagtakbuhan na nga yung mga ito para habulin yung aswang. Makalipas yung mga 20 minutong paghihintay ay nakabalik na rin yung mister ko kasama yung iba pa naming mga kapitbahay. Ibinalita na nga ng asawa ko na hindi nga nila nagawang mahabol at mahuli yung nilalang dahil bigla umano itong nawala. Napakabilis raw kasi ng pagkilos nito at nakita pa raw ng ilan sa kanila na nagawa raw nitong magpalit ng anyo at nagsuot na lang daw ito bigla sa kasukalan hanggang mawala nga sa karimlan. Nagpasalamat na lang kami sa mga kapitbahay noon dahil sa naging tulong ng mga ito. Inakala raw kasi nilang nag-aaway lang kami ng asawa ko noong una kahit narinig naman nilang sumisigaw na nga ako. Kaya binaliwala lang daw nila noong una. Huli na nga nang makita nila na meron talagang aswang sa may bubungan. At doon ng araw sila naglabasan para tumulong. Nagpahinga lang saglit yung asawa ko at ikwinento ko naman sa kanya yung kabuang nangyari ng gabing yon. Hindi nga siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Lalo na nga yung tungkol sa lalaking naglalako ng balot kung saan nga ako nakabili. Sabi pa nga nito, mabuti na lamang daw at hindi ko nga nakain yung balot na yon na nabili ko sa lalaking yon. Dahil baka kung ano pang araw yung nangyari sa akin lalo na nga sa aming magiging anak. Nagmatsyag pa nga siya ng gabing yon para siguraduhin hindi na nga babalik yung nilalang. At sa kabutihang palad naman, nakatulog naman kami ng mahimbing kahit na ganon nga yung mga nangyari. Kinaumagahan noon, nagulat ako nang malaman mula sa mga kapitbahay namin yung tungkol sa nagtitinda ng balot. Aswang raw pala yung naturang lalaki at may nabiktima na raw ito sa kabilang baryo. Sabi sa amin ng aming kapitbahay, bumili raw yung isang buntis doon ng balot at kinain nga nito. Gaya ko, hindi niya rin naamoy ang hindi kaaya-ayang samyo ng balot na yon. Ang pinagkaiba lamang ay walang pumigil sa kanya sa pagkain nun. Laking pasalamat ko na lang din dahil nagawa kong pigilan ng asawa ko. Kaya wala namang nangyari sa akin at sa magiging anak naming dalawa. Sabi pa nga ng kapitbahay namin ay marahil yun daw yung pamamaraan ng lalaking aswang para makapang biktima. Dahil ayon nga sa kanilang mga narinig na kwento, mga buntis raw talaga yung tinatarget nitong pagbilhan ng kanyang mga paninda. Dagdag pa nila, marahil ay may ginawang dasal yung aswang sa nilalako nito para maakit nga sa amoy ng pagkain yung kanyang mga nais biktimahin. Kahit yung totoo ay hindi naman talaga kaaya-aya yung amoy nun. Dahil nga sa nangyaring yon, minabuti ng asawa ko na patirahin sa inuupahan naming bahay yung kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Para meron nga akong kasama kung sakaling hindi kaagad siya makauwi tuwing gabi. Sa kabutihang palad naman ay hindi na rin naulit pa yung mga ganong pangyayari.
at naipanganak ko naman yung panganay naming dalawa. Kalaunan ay umalis rin kami sa bahay na yon dahil nakahanap ng ibang trabaho yung asawa ko sa probinsya ng kanyang mga magulang. Kaya mas pinili na rin naming magpatayo ng sarili naming bahay malapit sa bahay ng aking mga biyanan. Para naman kahit na wala siya ay hindi ako matatakot na mag-isa, lalo at malapit lang kami sa bahay ng mga biyanan ko. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Anilin. Nais ko lang sanang ibahagi yung kwentong ito na nangyari sa aking tito at tita. Tawagin na lang pala ninyo sa pangalang Francis at Agnes, yung tsuhin at tiyahin kong ito. Noong mga panahong naganap yung naging karanasan nila, nakatira pa sila sa bahagi ng Bicol. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano talaga yung eksaktong lugar dahil baka may taga roon na nakikinig rito. Bagong lipat lang daw sila noon dahil nagmula sila sa Maynila. Nakabili nga si tito ng lupang mapagtatayuan nila ng kanilang bahay roon. Kaya hindi nga sila nagatubili na doon na rin tumira. Mas gusto raw kasi ni Tita Agnes na tahimik yung paligid, lalo at madali siyang mairita sa mga ingay sa paligid. Bago nga sila lumipat doon, nakapagpatayo na roon sina tito ng kanilang matitirhan. At noong naroroon na nga sila, wala raw silang gaanong kapitbahay maliban na lamang sa isang tirahan na naroroon. Ayon pa kay tita, hindi naman daw gaanong malayo yon sa kanila at kapag dudungaw daw sila sa bintana, makikita pa rin daw sila ng klaro ng kanilang kapitbahay roon. Isang umaga, umuwi mula sa kanyang trabaho sa bayan si tito. At meron daw siyang dalang telebisyon. Pagkababa pa lang daw niya sa tricycle, napatitig daw yung mga tao roon sa kanya. Hindi na lang niya pinansin yon at naglakad na lamang siya patungo sa kanilang bahay. Medyo malayo-layo kasi sa kalsada yung bahay nila at ilang minuto pa yung kanyang lalakarin para makarating doon. Habang naglalakad, napansin niya na ang isa sa kanilang kapitbahay ay naglalakad din patungo sa kanyang direksyon. Iniisip ng aking tsuhin na baka may pupuntahan ito. Kaya't noong malapit na nga sila sa isa't isa, binati yun ni tito at tinanong kung saan nga ba ito pupunta. Sabi naman ng kapitbahay nila ay may bibilhin lamang daw ito at medyo malayo-layo pa yung tindahan doon. Nang mapansin ng kanilang kapitbahay yung dala ni tito, napangiti yun siya ka nagbiro kung pwede ba siyang makinood sa kanila. Dahil bihira lamang noon yung nagkakaroon ng telebisyon, hindi naman daw yun pinagdamot ni tito. Sinabi niya roon na pumunta lamang daw ito sa kanilang bahay kung nais niyang makinood. Dagdag pa nga ng asawa ng tiyahin ko ay mainam ngang may kasama raw si tita sa panonood kapag wala siya roon sa bahay at nasa trabaho. Nagpasalamat naman daw yung kanilang kapitbahay noon at naglakad na rin palayo. Nagmadali naman noong maglakad si tito at nang makarating na nga siya sa kanilang bahay, agad niyang ipinakita kay tita kung ano man yung kanyang dala. Natuwa naman noon yung aking tiyahin at sinabi na subukan na raw nila yon upang makapanood na nga ito. Napatango naman yung tsuhin ko at inihanda na nga lahat ng dapat ayusin upang gumana na iyon. Ayon kay tito, dahil may trabaho ito sa bayan, yun na muna yung magiging libangan ng aking tiyahin. Sinabi pa niya na nakasalubong niya ang isa nilang kapitbahay at baka makikinood daw ito. Sinabi naman ng tiyahin ko na walang problema at mainam nga yun para may kasama siya sa panonood. At noong gabing yon, nanonood na nga raw silang dalawa habang kumakain ng hapunan. Ngunit dahil hindi naman pumunta yung kanilang kapitbahay, mga bandang 9:00 ay pinatay na raw nila yon. Dahil pagod nga yung tsuhin ko, nagpasya na rin po silang matulog. Maging yung tiyahin ko naman ay inaantok na rin dahil mula raw nang makalipat sila roon
ay hindi na siya gaanong nakakatulog. Ayon pa nga sa kanya ay baka namamahay lang siya roon at baka kailangan lang niyang mag-adjust ng mga ilan pang buwan at magiging okay rin yung lahat at makakatulog rin siya ng maayos. Pinili talaga ni tita ang makatulog at sa kabutihang palad naman, nakatulog naman daw siya. Yun nga lang, halos oras-oras daw ay nagigising daw siya sa hindi niya malamang dahilan. Ayon pa sa kanya, malinsangan daw yung kanilang paligid. Kaya't marahil daw ay hindi nga siya nakatulog ng maayos. At mga bandang 2:00 na po noon ng madaling araw. Dahil nakakaramdam ng pagkaihi yung tsuhin ko, naisipan niyang bumangon para lumabas at tumungo sa may likod ng kanilang bahay. Dahil naroon nga po yung kanilang banyo. Saktong pagkalabas naman niya ay may kung ano siyang napansin sa hindi kalayuan. Parang may aninong naroroon at naglalakad. Sa hindi niya inaasahan, nakaramdam nga raw siya ng kaba. Parang may kung anong kakaiba sa taong naglalakad noong mga panahong yon. At dahil doon, naisipan raw ni Tito na patay na lamang yung kanyang flashlight at matyagan kung sino yon. Walang ano-ano, naging mabilis daw yung lakad ng taong kanyang nakikita, kaya marahan siyang pumasok sa kanilang bahay. Pagkapasok naman daw ni Tito, ay sinilip niya yung labas at laking gulat daw niya nang makitang tumigil yung taong yon sa may labas ng kanilang bahay. Bali yung pwesto po ni Tito noon ay nakasilip sa may pintuan habang yung taong nasa labas naman ay nakatayo sa bahaging katapat lang din ng bintanang malapit sa kanilang kwarto. Nagmamasid-masid daw po yon. Ngunit dahil medyo madilim nga yung paligid, hindi gaanong naninag ng aking tsuhin ang mukha ng taong yon. Napailing na lang noon si Tito, lalo na nga nang marinig niya yung boses ng isang babae na parang hinihingal. Garalgal daw po yon, kaya hindi daw niya agad naintindihan kung ano nga ba yung sinasabi nito. Nais ni Tito noon na tanungin yung taong naroroon kung ano nga ba yung kanyang pinagsasabi. Ngunit mas naging klaro daw yung boses nito. Nalaman ni Tito na ang sinasabi pala ng babae ay makikinood daw yun ng telebisyon sa kanila. Medyo napatawa pa yung tito ko noon dahil hating gabi na yon at wala nang palabas. Isa pa, nagpapahinga na rin sila noong mga panahong yon. Noon din daw ay naalala nga ni Tito yung kapitbahay nila na kanyang nakasalubong, na pinagbigyan nga niya noong nagsabi ito na makikinood siya sa kanila. Ngunit dahil parang may kakaiba raw noon, hindi raw niya ito sinagot at minatsaga na lamang hanggang sa umalis na ito. Dahil sa pangamba niya na baka kung iba na pala yung pakay ng babae, kaya't isinara nga niya ng mabuti yung pintuan at pagkatapos nun ay bumalik na nga siya sa kanilang kwarto. Saktong pagkapasok daw ni Tito, nakita niyang gising rin si tita. Kaya tinanong niya ito kung bakit nga ito nagising. Ang sabi naman ni tita ay may narinig siyang tumatawag. Kaya't pinakiramdaman nga niya kung sino nga ba yon. Subalit noong ipipikit na nga sana niya ang kanyang mga mata, meron daw siyang narinig na mahinang huni ng tiktik. Napakahina raw nun at parang nasa labas lang daw ito. Hindi na lang noon nagkomento yung tito ko at sinabing wala naman siyang narinig. Niyaya na lang niya yung tiyahin ko na muling matulog. Nakatulog naman daw agad yung tiyahin ko noon. Pero hindi na raw natulog si Tito at nagpa siyang magmatsyag na lamang sa paligid. Sinabi lang din niya kay tita na wala siyang narinig upang hindi na ito mabahala pa. Inaumagahan, maagang bumangon yung tsuhin ko dahil may trabaho pa nga siya sa bayan. Yung tiyahin ko naman, saktong pagkabangon daw niya ay napaduwal daw ito. Kaya't nagmadali raw siyang tumungo sa labas ng kanilang bahay. Takang-taka raw noon yung tsuhin ko dahil doon. Nagkaroon siya ng hinala na baka nagdadalang tao nga yung tita ko. Kaya't sinabi nito na bibili siya ng pregnancy test kit doon sa bayan.
Matapos yung kanilang maikling usapan, nagpaalam na raw si Tito noon. Pero bago ito tuluyang umalis, pinagsabihan nga niya yung tiyahin ko na isara yung mga pintuan at bintana. Tumango naman daw yung tiyahin ko noon. At tinanaw na lamang yung kanyang asawa na umalis. Noong wala na nga raw si Tito, nagpasya raw siyang gawin na lamang yung mga gawaing bahay. Hanggang sa mga panahong yun daw, ay parang maduduwal pa rin siya. Pero pinipigilan lamang daw niya ang kanyang sarili. Iginugol na lang daw niya ang kanyang atensyon sa mga gawain sa loob ng kanilang bahay. Bandang 2:00 daw ng tanghali noon, nakahiga raw yung tita ko sa may mahabang upuan habang nanonood ng telebisyon. At habang nasa ganong sitwasyon, nakarinig daw siya ng pagtawag sa may labas ng kanilang bahay. Kaya't pinagbuksan nga raw niya yon. Nang malaman naman ng tiyahin ko na ang kapitbahay nga nila yung makikinood pala ng TV, pinapasok naman daw niya ito sa kanilang bahay. Naging masaya daw yung kanilang pagkukwentuhan noon. At kung ano-ano nga raw yung kanilang pinag-usapan. Nang walang ano-ano, umawak raw sa tiyan ni tita yung ale. Napalunok pa raw yun ang kanyang laway bago ito tuluyang magsalita. Ayon pa sa ale, nagdadalang tao raw yung tiyahin ko. At mga nasa 2 o 3 buwan pa lamang daw. Napakunot naman ang noo yung tiyahin ko noon. Iniisip niya na baka nakasalubong nga ng ali yung tsuhin ko at napagkwentuhan nila yung tungkol doon. Kaya't napangiti na lang daw siya at napatango. Ang sabi pa nga ng ali, ingatan daw ni tita yung kanyang dinadala dahil maselan daw yon, lalo pa at yun nga yung unang pagkakataon na nabuntis ito. Sa buong maghapong yon daw, halos tawanan lamang daw sila ng tawanan ng ale. Kung ano-ano daw kasi yung kwento nito. Kaya't nakapalagayan na rin daw siya ng loob ni tita. Nang lumaon, nagpaalam yung ale na uuwi raw muna at magsasaing. Kaya tinayaan na nga siya ni tita na umalis. Noong wala na raw ito, doon na napaisip yung tiyahin ko. Ang boses daw kasi ng aling yon ay katulad ng boses na narinig niyang tumatawag sa kanya. Kinikilabutan man dahil sa mga iniisip nito, hindi na nga niya yon pinagtuunan pa ng pansin. Dahil malapit na ring mag-5 noon, nagpasya na lang daw si tita na magluto na ng kanilang magiging hapunan. Pagdating daw noon ni tito, agad silang naghapunan kahit hindi pa yon gaanong madilim. Masaya naman daw na ikwento ni tita ang patungkol sa naging usapan nila ng aling na kinood ng telebisyon. Nasa ganoon nga silang sitwasyon nang nabanggit ni tita na sinabi naman ng alin na nagdadalang tao raw siya. Nagtaka naman daw yung tsuhin ko noon dahil maging sila hindi pa nga raw sigurado. Napatanong na lang daw si tito kung paano nga nalaman ng ali yung kalagayan ng aking tiyahin. Subalit yung kanilang mga katanungan ay nasagot noong pagkalipas ng mga ilan pang buwan. Patuloy pa rin namang nakikinood yung ale sa kanila. Nakumpirma na nga ni na tita na base nga sa pregnancy test ay nagdadalang tao raw ito. Doon nga sila nabahala dahil tuwing hating gabi raw, mga hanggang 3:00 din ng madaling araw, ay may naglalakad daw sa labas ng kanilang bahay. At tawag daw yun ang tawag. Madalas pa raw nasabihin ng mapanlinlang na nilalang na makikinood daw ito ng telebisyon. Ngunit dahil nga alam ni na tita ang patungkol sa mga aswang, ay hindi nga nila yun pinagbubuksan at hindi rin daw nila sinasagot. Ayon pa kay tito, wag lamang daw magkaroon ng masamang pangyayari kay tita at sa dinadala nito. Dahil kapag siya raw yung napuno, ay papatayin niya yung aswang na yon kahit natagaroon pa yon. Sa kanilang pagkakatanda, mga nasa 6 hanggang 7 buwan na raw yung sanggol sa kanyang sinapupunan noong may mangyari. Gabi na raw noon at nakahiga na nga si na tita. Nagtaka pa raw sila noon kung bakit hindi raw nakapunta sa kanila ang kanilang kapitbahay para makinood. Iniisip na lamang daw nila na baka naging abala na raw yon.
dahil wala namang rason para magtampo yon sa kanila. Hindi pa rin daw kasi nila nakokonekta yung mga nangyayari dahil mabait naman daw yung kapitbahay nila, kaya't parang tinanggal nga nila sa kanilang mga iniisip at mga duda na siya nga yung naglalakad tuwing gabi at umaaligid sa kanilang bahay. Matutulog na raw sana silang dalawa noon nang makarinig ulit sila ng mga yabag sa may labas ng kanilang bahay. Parang hindi raw mapakali yun, kaya sinubukan na nga ring sumilip ni Tito. Laking gulat niya noon nang makita yung alin na naroroon at pabalik-balik. Panay rin daw yung pagsabunot nito sa kanyang buhok at kamot din daw yun ng kamot sa kanyang katawan. Tatawagin na raw sana yun ni Tito, ngunit biglaang nagreklamo si Tita na masakit daw yung kanyang tiyan. Naninigas daw yon ng sobra at parang hinihiwa mula sa loob. Doon na nga napamura ng malakas yung tsuhin ko. Wala siyang naging pakialam kung ano nga ba yung sasabihin ng kanilang kapitbahay kung marinig man siya nito. Hindi tumigil sa pagmumura yung aking tsuhin at nilalakipan pa raw niya yon ng pangalan ng kanilang kapitbahay na yon na nakita na nga po niya mismo na yun din yung naglalakad ng pabalik-balik sa may labas ng kanilang bahay. Habang ginagawa raw yun ni Tito ay sumisilip pa rin daw siya sa may labas ng bahay. At dahil hindi pa rin daw noon umaalis yung aling yon, doon na nga naisipan ng tsuhin ko na kumuha na nga ng itak at asaan. Hinasa raw niya yung itak na yon at sinabihan yung aswang na kung hindi ito aalis ay lalabas siya para harapin yon. Nagbanta rin daw siya sa alin na kung hindi pa rin daw ito titigil sa kanyang mga ginagawa ay ipapaalam na nga niya sa lahat ng kanilang kababaryo na isa itong aswang. Noong unay nagmatigas pa raw ito. Inisip pa noon ni Tito na baka lalaban yon dahil yun daw yung sabi ng iba kapag hinasaan daw ng kung anumang patalim yung aswang ay lalo raw silang nagagalit. Subalit nang tawagin siyang aswang ni Tito at nilakipan pa nga ng kanyang pangalan ay doon na raw ito parang nakaramdam ng takot. Lalabas na sana noon yung tsuhin ko nang makita niyang umalis nga yung ali at nagmamadali. Hindi niya iwinaglit yung kanyang titig doon at dahil medyo maliwanag nga yung buwan, nakita niya ito habang papalayo. At sa hindi raw inaasahan ni Tito, kitang-kita raw niya na unti-unting yumuko yung ali hanggang bigla na lang daw yung nawala na parang nagpalit ng anyo. Pupuntahan pa raw sana ni Tito pero dahil medyo nakalayo na yon, minabuti niyang wag na lamang. Dahil nga sa kanyang nakita, doon nga niya nakumpirma na talagang aswang yung aling yon. Hindi na raw siya natulog noon at binantayan na lamang si Tita hanggang mag-umaga. Kinaumagahan bago sumikat yung araw ay kumuha raw si Tito ng putol na karayom at inilibing daw niya yon sa may tapat ng kanilang pintuan. Dahil tinuro raw sa kanya yon ng isang albularyo. At mula noong gawin nga niya yon, kahit kailan daw ay hindi na nga nakinood sa kanila yung aling yon. Pero marahil ay nahiya na rin daw ito dahil alam niya na alam na rin ng mag-asawa ang kanyang tinatagong lihim at ang kanyang pinagagawa tuwing gabi. Mukhang talagang pasensyosa raw ito at inaantay yung tamang panahon upang makuha yung sanggol. Mabuti na nga lang at napigilan. At lumipas pa nga raw yung mga 2 buwan at naipanganak naman ni Tita ng maayos yung kanyang dinadala. Hanggang sa lumipat na nga rin sila ng tirahan kalaunan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat. Tulad sa karamihan ng mga nagpadala ng kwento dito, ako man ay hindi rin naniniwala noon sa mga aswang. Pero binago ako ng karanasan kong ito. Gusto kong magsimula sa pagpapakilala. Tawagin niyo ako sa pangalang Michael, Tubong Oriental, Mindoro. At kasalukuyang nasa 49 anyos na rin po ngayon. Nangyari yung kwentong ito noong dekada 90, kung saan ako ay wala pang asawa.
Naalala kong kasalukuyan kong pinapangaralan yung pamangkin ko noon na tawagin po nating Abel. Nasa 15 taong gulang po ito noon at medyo pasaway talaga at nahuli ko nga po itong nagyoyosi. Mga bandang 5:00 po ito ng hapon. Habang ganun yung nangyayari, ay bigla kaming napalabas ng bahay dahil sa mga kababaryo naming nagkakagulo. Pagkalabas nga namin ng bahay, ay nalaman namin sa kanila na may nakita umano silang patay na hayop doon sa may kagubatan. Akala ko naman kung ano, patay na hayop lang pala. Bakit kayo nagkakagulo? Wika ko pa nga po noon dahil nababawan ako sa kanilang pagkakagulo dahil lang sa isang patay na hayop. Pero bago pa man ako makapasok ulit sa bahay, ay nagsalita yung isa sa mga kababaryo naming yon. Hindi kasi yon patay na hayop lang. Yung paraan ng pagkakamatay nun, kakaiba. Parang pirsahang binuksan ang kanyang tiyan para kunin yung mga lamang loob ng hayop na yon. Baboy ramo yon na alam naman nating hindi basta-bastang mahuhuli. Lalo at napakailap na nga ng mga ganon dito sa ating lugar. Isa pa, dumaan pa kami doon din mismo noong nakaraang umaga. Kaya sigurado kami na kagabi lang yun nangyari dahil hindi namin yun nakita noong nakaraan. Kahit saan ko tignan, hindi yun gawa ng hayop na nanginginain at hindi ko rin masabing gawa yun ng normal na tao. Baliw lang o walang magawa sa buhay yung gagawa ng ganon. Sabi pa nga ng kababaryo namin noon. Kaya't imbis na pumasok, ay nagtaka na nga ako at napaisip tungkol doon. Maaari ba ninyo akong samahan doon? Nais ko yung makita. Wika ko pa at agad naman silang tumango at pinuntahan nga namin yun agad. Noong makarating kami sa lugar na kanilang sinasabi, agad akong napatakip ng ilong ko dahil medyo nangangamoy na rin po yun. Nakita ko yung sitwasyon ng hayop at hindi biro yung kanyang itsura. Totoo nga yung sabi nila, sa unang tingin pa lang ay mapapansin mo na agad na hindi talaga tao yung may gawa nun. Napamura pa nga ako noon sabay lumapit lalo. Tinignan kong maigi yung malaking hiwa sa may tiyan ng hayop at kahit anong tingin ko, hindi yun gawa ng kutsilyo. Masyadong brutal yung pagkakawakwak ng tiyan ng hayop na talagang pwersahang ginawa. Pero pilit ko pa rin kinukumbinsi yung sarili ko na hindi aswang yung may gawa nun. Malabo, hindi ako naniniwala. Wika ko pa nga po noon. Tapos nilibing na lang po namin yung hayop. Mabilis na kumalat yung balita noon, Sir Dan. Sa dami ba naman ng mga marites kahit noong araw pa man, talagang kakalat agad. Ang mga magulang noon ay naging strikto sa kanilang mga anak. Pinagbawalan nila ang mga ito na lumabas ng gabi. At kahit ako ay sinabi rin yon sa mga pamangkin ko, na noong araw nga ay doon pa nakatira sa bahay namin. Makailang ulit ko silang binilinan na wag umalis-alis ng gabi para lang makasiguro. Kahit sa totoo lang ay hindi naman ako naniniwala sa mga kumakalat na balita. O mas okay siguro na sabihin na hindi pa. Isang gabi, nililinis ko nga yung baril ko noon. Hindi dahil sa mga nangyayari pero regular ko namang nililinis yung baril na yon, lalo at iniwan sa akin yon ng yumao na naming ama. Nang bigla kong marinig yung isa kong pamangkin sa kwarto nila na parang umiiyak. Tawagin natin siyang Jay. Kapatid siya ni Abel at sila nga yung magkasama sa kwarto. Ang mga magulang po nila ay hiwalay na at sila po ay nakatira sa bahay. 5 taong gulang lang yung batang ito noon, kaya't umiiyak ito at wala daw doon yung kanyang kuya. Sakto naman na tapos na rin ako sa aking ginagawa.
Kaya tumayo nga ako para puntahan ito. "O Jay, nasaan ba yung kuya mo?" "Alas 9 na ng gabi ah." Sabi ko pa nga po noon. Pero wala nga raw doon si Abel. Napabuntong hininga na lang din ako nang mapansin kong bukas nga yung bintana. Mukhang doon na naman dumaan si Abel para tumakas at tumambay sa labas ng bahay. Pinalipat ko muna noon si Jay doon sa kwarto ng kanyang ate at agaran ko ngang isinara ang nakabukas na bintana ng kwarto. Nagdesisyon na rin po ako noon na hanapin yung pamangkin ko at makakatikim na naman ng pangaral sa akin yon. Agad kong kinuha yung baril ko at isinukbit sa may tagiliran ko. Sabay lumabas na nga ako ng bahay. Nila ko yung pinto at dinala ko na lang yung susi. Agad ko namang tinumbok yung tambayan ng pamangkin ko kasama yung kanyang mga barkada. Pagdating ko doon, naabutan ko nga yung mga kaibigan niya doon. Pero wala doon si Abel. Nagtanong ako sa kanila kung nasaan na nga ba yung pamangkin ko at kung nagpunta ba ito doon. Ang sabi nga ng mga kaibigan niya ay nagpunta nga raw doon si Abel pero umalis na raw ito. "Umuwi na ba? Bakit hindi ko siya nakasalubong?" Tanong ko pa at tikom naman yung bibig ng mga ito na parang merong tinatago. Doon ko nga sila pinilit na magsalita. Inaya niya kaming magharana doon sa babaeng kanyang gusto. Kaso lang tumanggi po kami. Lalo at delikado po yung lola ng babaeng yon. Ang kaso nagpumilit siyang umalis. Dinala pa nga po niya yung gitara ko eh. Wika ng isang barkada ni Abel. Nagulat ako noon na may nililigawan na pala yung pamangkin ko. At talagang umalis siya upang magharana ng mag-isa. Ganun ba? Pero bakit nyo nasabing delikado yung lola ng babaeng kanyang gusto? Ano bang meron doon? At sino nga ba ito? Tanong ko pa nga po noon sa kanila. Si Carmen po. Di ba aswang daw yung lola nun? Yung si Lola Marieta. Wika naman po nila. Narinig ko naman din yung mga kwento-kwento na aswang araw yung matanda. Pero mahirap ding magsalita lalo at kaibigan ko nga yung anak nito. Hindi yun totoo. Sige na, mag-uwian na kayo. At malamang tumakas lang din kayo sa inyo. Ako nang bahala sa pamangkin ko. Hindi nyo man lang siya sinamahan. Sabi ko pa nga po noon. Sabay umalis na rin ako. Medyo mabilis yung paglalakad ko noon papunta doon sa bahay nila Carmen. Itong bata naman na ito. Hindi pa nga siguro marunong magsaing to eh. Tapos naliligaw na. Sabi ko pa nga po noon sa sarili ko. At gusto ko lamang na matapos na at makauwi na para makapagpahinga. Noong matanaw ko nga yung bahay nila Carmen, agad naman akong nakarinig ng mga sigaw noon. Agaran akong naalerto. Lalo at kilalang kilala ko yung boses na yon. Kay Abel po yon. At hindi po yun ang gagaling doon banda sa bahay nila Carmen, kundi sa kalapit na kakahuyan. Litong-lito ako noon kung bakit doon yung nagmumula pero dahil kilala ko nga yung boses, ay hindi na ako nagatubili pang puntahan yon. Hindi ako sumigaw noon para tawagin ito. Ayokong ipaalam na naroroon ako dahil batid kong nasa panganib yung buhay nito. Kung ano man yung dahilan, ay agaran ko ring malalaman. Nakarinig pa nga ako ulit ng sigaw mula kay Abel noon na parang merong humahabol sa kanya. At talagang takot yung boses nito. Hawak-hawak yung flashlight ay sinuong ko nga yung kakahuyan. Hanggang sa tumigil na lang bigla si Abel sa kanyang mga sigaw. Lalo na nga akong kinabahan noon. Napadasal na lamang ako sa isip ko habang tumatakbo. Hanggang sa makarinig na ako ng mga ingay. Narinig ko rin ulit yung boses ni Abel na parang sinubukan pa ulit nitong sumigaw.
Pero may tumakip sa kanyang bibig o kung anumang dahilan na naputol ito sa kanyang pagsigaw. Ganon yung pagkakarinig ko noon. Sobrang lapit lang nun kaya pinatay ko naman yung flashlight ko para di ako agad mapansin. Naririnig kong parang merong nagdudumugan. Kahit kasi 15 ay medyo malaki din yung pangangatawan ni Abel. Na alam kong lalaban ito kahit papano. Agaran kong nilapitan yon. Kahit bahagya ko lang na naaaninag kung nasaan nga sila banda. At mabilis kong ang ginamit ulit yung aking flashlight at inilawan sila. Nataranta ko agad noon at napamura sa aking nakita nung inilawan ko. Ang pamangkin ko. Sinasakal siya ng isang nakakapangilabot na matanda. Matandang babae. Mahaba at puting-puti na rin yung buhok. Pero napakapula ng kanyang mga mata noong tamaan yun ng ilaw. At galit na galit po yun. Ito na ba yung aswang na kanilang sinasabi? Wika ko pa nga po noon sa aking sarili. At agaran nga akong napasigaw noong iniangat na po nito sa lupa ang aking pamangkin habang kanyang sinasakal. Patunay na talagang malakas po ito. Bitawan mo siya, tanda. Kung hindi, pasasabugin ko yung ulo mo. Sigaw ko pa nga po noon. Sabay nagpaputok nga ako sa ere bilang babala sa nilalang na iyon. Nang mga sandali pong yon, sinasabi ko sa iyo, Sir Dan, handa akong iputok yon sa ulo ng aswang na yon kapag hindi pa niya agarang bitawan yung aking pamangkin. Alam niyang desidido akong gawin yon nung lumingon ito sa akin. Kaya't mabilisan niyang ibinaba si Abel sa pagkakaangat nito sa lupa. Pero hindi po niya yon binitawan. Yakap-yakap niya yung pamangkin ko habang nagtatago siya sa likod nito at nakaharap silang dalawa sa akin. Dahil doon ay mas nakita ko na nga po yung mukha ng matanda. At kahit nakakapangilabot na yon, ay parang kilala ko pa rin. Si Aling Marieta po talaga yon. Abel, si Aling Marieta ba yan? Tanong ko pa nga po noon. Napaubo po yung pamangkin ko at naghahabol pa rin ng hininga. Pero nagawa pa rin po nitong makasagot ng oo. Barkada ko rin at kababata yung anak ng matandang ito. Aling Marieta, kilala mo ko. Hindi ako masamang tao. Pwede na kitang patayin kanina pero hindi ko ginawa. Bitawan mo lang yung pamangkin ko. Barkada ko rin yung anak mo. Alang-alang na lang sa pinagsamahan namin. Bitawan mo siya at hindi kita papatayin. Wika ko pa nga po noon. Umangil po yung matanda noon at ikinagulat ko noong unti-unting nagbabago yung itsura nito. Parang bumalik sa normal. Pinanindigan ako ng mga balahibo ko noon. Talagang totoo nga. Totoo yung mga aswang. Wika ko pa nga po noon sa isip ko. Layuan niya yung apo ko at hindi tayo magkakaproblema. Naabutan ko silang naghahalikan kaya hindi ko napigilan yung sarili ko at inabangan ko siya sa kanyang daan pabalik. Wika pa nga ng matanda, sabay binitawan rin si Abel. Agad kong hinila yung pamangkin ko pero hindi ko pa rin inaalis yung pagkakatutok ng baril ko sa matanda. Tuto pa rin ko yung pinag-usapan. Dahan-dahan tayong maglakad sa magkabilang direksyon. Sabi ko pa nga po noon at tumango lamang yung matanda pero matalim pa rin po yung titig nito. Bago pa man kami makapaglakad sa magkabilang direksyon ay doon na nga namin narinig na may mga kalalakihan sa may daan na nagtatakbuhan. Narinig yata ng mga ito yung baril at baka nagkataon na nasa malapit sila. Dali na, umalis na tayo dito.
Sundin nyo lang yung pinag-usapan. Kilala mo ko. Hindi ako gagawa ng kung ano kung hindi inuunahan. Wika pa nga po noon ng matanda. Huwag mo kong pagbantaan. Alam ko yung lihi mo. Tutupad ako. Pero makita lang kitang umaaligid ng gabi malapit sa amin at hindi ako magdadalawang isip. Kahit barkada ko pa yung anak mo. Balik na banta ko din sa matanda noon. At nang marinig naming nag-iingay na yung mga kalalakihan sa may kalsada, agaran na nga kaming tumakbo sa magkaibang direksyon noon. Maswerte ka, Abel, at pinuntahan kita. Patay ka na sana ngayon. Sa kamay pa sana ng aswang. Huwag na huwag ka nang babalik sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Sundin mo na lang ako. Wika ko pa nga po noon sa pamangkin ko nung medyo nakalayo na nga kami at dumiretso na rin po kami ng uwi. Hindi na namin sinabi muna kay Nana yung mga nangyayari kay Abel. Baka nervyos din pa yung kanyang lola at sigurado akong hindi niya yun palalagpasin. Malamang ay pupuntahan ng nanay ko si Aling Marieta kapag nalaman niya yon. At lalaki pa yung gulo at kakalat yung balita tungkol sa matanda. Naglakas loob lang kaming sabihin yung tungkol doon. Noong pagkalipas na nga ng mga ilang taon ay namatay na rin yung matanda. Nagulat yung nanay ko noon na totoo pala talaga ang mga bali-balita tungkol sa matandang yon. At balita pa namin ay panganay daw nitong anak yung nagmana. Hindi kami sigurado pero malamang. Dahil mga ilang buwan lang yung nagdaan pagkatapos mamatay ni Aling Marieta. May mga balita na rin na may nakakita umano sa panganay nitong anak na kumakain ng manok. Nabigla na lang daw nitong dinakma at nilantakan. Nagulat na lang din kami noon nang mabalitaan naming lumipat na nga sila sa Mindanao at hindi na rin sila bumalik pa sa lugar namin. Si Abel naman ay nagkanobya na rin noon at nakalimutan na nga rin niya ang kanyang nararamdaman kay Carmen. Hindi namin makakalimutan yung naranasan namin ito. At sana ay hindi na rin maulit pa dahil hindi ko alam yung gagawin ko kapag nangyari pa ito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Inday ng probinsya ng Iloilo. 49 na taong gulang at nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa kamag-anak namin sa Marikina. Nangyari ang kwento kong ito sa probinsya mismo namin sa Iloilo. Noong ako ay mga nasa 17 taong gulang pa lamang. Kaya mga 30 mahigit taon na ang nakaraan kung hindi ako nagkakamali. Itong mga panahon na ito ay tumigil na ako sa pag-aaral. Hanggang unang taon ko lang kasi sa kolehiyo ang aking tinapos. Ayaw man ng mga magulang ko ay wala pa rin silang magawa, kundi patigilin na lang ako sa pag-aaral dahil wala kaming panggastos. Yung ate ko kasi nag-aaral din noon sa kolehiyo kaya medyo alanganin talaga. Yung tatay ko umaasa lang din sa pagsasaka. At ang nanay ko naman ay isang dakilang labandera. Marangal na mga trabaho pero hindi talaga namin kinakaya. Lalo at meron din akong mga nakababata pang kapatid na nag-aaral din. Sa gastusin pa lang namin araw-araw, medyo hirap na kami noon eh. Doon banda sa kinalalagyan namin, 2 lang ang bahay. Yung amin at yung bahay ng kaisa-isa naming kapitbahay na sina Lolo Armando at Lola Tinay. Binago ko na lang ng kaunti yung kanilang mga pangalan para itago na rin ang kanilang pagkatao. Malayong kamag-anak nila tatay si Lolo Armando. Pero hindi talaga kami ganun ka-close. Sakto lang kung baga. Kahit nga matagal na rin kaming magkapit-bahay. Sobrang sungit kasi ng dalawang matanda. Masyado din silang mahigpit sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, yung mga manok nila doon lang din sa gilid ng bahay namin nangingitlog. At hinahayaan lang namin yon. Pero kapag yung manok namin yung mga itlog doon banda sa kanila,
Nako, talagang pinapalipat nila. Minsan pa nga pag hindi namin agad nailipat, pagbabasagin nila ang mga itlog. Lalo na si Lolo Armando. Si Lola Tinay po, medyo hindi naman ganun kasungit. Ganun po yung ugali ng dalawa. Pero iniintindi na lang po namin. Lalo at tumatanda na nga rin talaga sila. Noong mga panahon po na iyon, nasa 80 mahigit na sila pareho. Mahina na ang pangangatawan. Pero medyo pumapalag pa rin naman din. Isang araw, meron po kaming bisitang dumating. Mga kaibigan ng ate ko. Itago na lang po pala natin si ate sa pangalang Kim. Pagdating ng bisita ni ate, nagkataon na ako lang din yung nasa bahay. Umalis sila nanay noon, dala ang iba pa naming mga kapatid. Dalawang classmate ni ate Kim na babae, yung kanyang dinala doon sa amin. Pinaghanda muna namin sila ng makakain para mananghalian. Tumulong na ako kay ate noon. Habang nag-ikot-ikot naman sa labas yung kanyang dalawang classmate, tuwang-tuwa sila noon sa mga alaga naming bibe sa labas ng bahay. Bagong pisa lang kasi ang mga itlog kaya natuwa siguro yung mga ito. Hanggang nung inihanda ko na ang mga pinggan sa mesa at naglagay na rin ako ng tubig sa pitsil. Sabi ng ate ko, siya na raw ang bahala pagkatapos nun. Kaya papasok na sana ako sa kwarto ko. Nung bigla namang pumasok sa bahay yung classmates ni ate. Ang sabi nila, may umiiyak daw sa kapitbahay namin. Humahagulgol daw eh. At baka kailangan daw ng tulong. Nung lumabas po kami, narinig nga po namin yon. Humahagulgol si Lola Tinay. Parang umiiyak at tinatawag niya ang kanyang asawa. Nung tignan po namin sa kanila, naabutan naming yakap-yakap nito si Lolo Armando. Hindi na raw kasi humihinga. Sinubukan ko pa pong pulsuhan pero wala na po talaga, Sir Dan. Kahit babae, nagmadali akong tumakbo para humingi ng tulong sa kapitan ng barangay namin. Natagalan pa ako noon dahil malayo-layo kasi yung bahay namin mula doon sa bahay ng kapitan. Pagbalik po namin doon, mga 30 minutos na po siguro yung nakaraan. Tinignan ng kapitan namin kung patay na ba talaga. At nakumpirma po namin na hindi na talaga humihinga si Lolo Armando. Ang sabi ni Kap, siya na lang daw ang bahalang tumawag sa punerarya. Tapos umalis na po ito para asikasuhin yon. Mga 2 oras po yung nakaraan, dumating na nga po yung taga-punerarya. Halos kasabay lang po silang dumating nila tatay. Nung pagpasok po nila ng bahay, pumunta po agad doon si tatay para tignan nga. Sabay silang pumasok ng mga taga-punerarya. Saktong pagpasok po ni tatay ng kwarto, biglang bumangon yung matanda. Napasigaw yung tatay ko noon. Bilatibay, buhay galiyang yudi putaw. Sigaw ng tatay ko noon. Napamura talaga yung tatay ko dahil buhay pangaraw pala yung matanda kung sa Tagalog pa. Gulat na gulat ang lahat noon dahil nakailang pulso na po kami at hindi talaga yon humihinga. Ilang ulit pa nga po naming sinubukang gisingin yun eh, pero hindi na talaga gumagalaw at hindi rin nagigising. Patay na talaga yung matanda. Pero nabuhay pa rin ulit yon. Yung nangyari po, bumalik na lang yung mga taga-punerarya. Nabigla talaga kaming lahat noon. Ang unang sinabi pa ng matanda, nauuhaw daw siya at gusto raw po nito ng karne. Nung nag-alisa na nga po yung mga tao, bumili pa nga po yung tatay ko ng karne at binigay niya po yun kay Lola Tinay. Ang sabi naman po ni Lola Tinay, siya na raw yung bahalang magluto. Nalaman lang po namin noon mula kay Lola Tinay na ilang araw na raw palang nakaratay ang kanyang asawa. Bumibigay na raw ang katawan ni Lolo Armando. Kaya pala hindi namin ito nakikitang lumalabas ng ilang araw na noon. Pumunta po noon si Lola Tinay sa bahay namin para magkwento. Minsan lang pong mangyari yon
na pupunta talaga ito sa bahay. Kaya halata po talaga na sobrang problemado yung matanda sa mga nangyayari. Doon na rin po nito naikwento na may sakit na raw pala ang kanyang asawa, pero hindi lang daw nila pinapahalata. Hindi rin daw yun yung unang pagkakataon na namatay na si Lolo Armando, pero nabuhay pa rin ulit. Hindi raw siya sigurado, pero matagal na raw siyang merong napapansing kakaiba sa kanyang asawa. Pero hindi daw muna nito sasabihin sa amin. May nangyayari daw kasi sa asawa niya, kaya hindi ito mamatay-matay. At sasabihin lang daw niya sa amin kapag nakumpirma na nito ang tungkol doon. Pagkatapos po nun, umuwi na agad si Lola Tinay. Nagtinginan lang kami nila tatay noon dahil hindi namin maintindihan o ayaw lang talaga naming aminin sa mga sarili namin kung bakit hindi raw mamatay-matay ang matanda. Siyempre sa lugar po namin sa Iloilo, alam namin na kapag yung isang matanda na may malubhanang sakit ay hindi pa rin mamatay-matay at meron pang pagkakataon na parang namatay na pero nabuhay pa rin ulit, may iisang bagay kaming alam na dahilan na baka isang aswang. Dahil alam po ninyo, kapag yung isang aswang na bumibigay na yung katawan ay hindi pa rin naisalin sa iba ang kanyang pagkaaswang, hindi daw talaga ito mamatay-matay hanggat hindi niya mailipat sa iba. Madalas pa sa kanyang kadugo mismo. Ang problema, wala na silang anak. Yung kaisa-isa nilang anak ay namatay rin sa sakit matagal na panahon na. Kung may sasaluman, walang iba kundi si Lola Tinay. Yan ay kung ipagpalagay muna natin na hindi rin siya aswang. Duda namin hindi pa. Dahil kung aswang na siya, wala siyang dahilan para sabihin sa amin ang mga nalaman niya sa kanyang asawa. Nung gumabi na, nagulat kami dahil merong kumatok sa pinto namin. Walang iba kundi si Lola Tinay. Meron daw siyang importanteng sasabihin kay tatay. Naupo kami noon sa may sala. Ang sabi ng matanda, yung karne daw na ibinigay ni tatay, nalulutuin na sana niya. Naabutan daw niyang kinakain na ng hilaw ng kanyang asawa. Bukod pa doon, ibang-iba daw yung itsura ng kanyang asawa nung ginagawa niya iyon. Parang hayop daw na uhaw. Nilantakan daw niya yung karne nang walang habas. Hindi niya alam na nakita na siya ng kanyang asawa. Yung nakakatakot po doon, nanginginig na raw yung kamay ng matanda na parang hinang-hinana at hindi na talaga kinakaya ng kanyang katawan. Pero nagawa pa rin niyang kumain ng hilaw na karne. Ang sabi ni Lola Tinay, kumpirmado raw. Aswang nga talaga yung kanyang asawa. Nakita rin daw niya mismo yung nakakatakot nitong mukha. Kaya raw pala minsan ay nawawala ito kapag hating gabi. At nagtataka na rin daw si Lola Tinay noon kung saan ito nanggagaling sa kanyang pag-uwi. Sinabihan agad ni tatay noon si Lola Tinay na kahit anong mangyari, kapag sinabihan siya ni Lolo Armando na tanggapin ang pag-aswang, ay tanggihan na dapat nito. Pinaulit-ulit yun ng tatay ko sa kanya at wag na wag daw siyang magpadala sa awa sa kanyang asawa. Umiiyak noon si Lola Tinay. Hanggang sa sumunod na gabi, napadaan po kami doon ni nanay. Bumili kami ng pang-ulam noon sa hapunan. Nung marinig ulit namin na umiiyak si Lola Tinay at ang sabi nito, "Hindi nga pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Ayokong maging katulad mo." Narinig po naming sabi ni Lola Tinay noon. Mukhang pinipilit siya ni Lolo Armando na tanggapin na ang pagkaaswang. Nagmadali kaming umuwi noon at sinabi namin kay tatay ang aming narinig. Siyempre, nag-alala po yung tatay ko para kay Lola Tinay. Ito ay sa kabila ng katotohanan na si Lolo Armando naman talaga
yung kamag-anak ng tatay ko. Yung ginawa po namin, nagmadali kaming pumunta doon sa kabilang bahay. 3 kami nila tatay at nanay. Hindi na kumatok si tatay at hindi naman nakalak yung pinto. Diretso na po kami noon at doon po namin naabutan ang nakakakilabot na bagay. Inihila ni Lolo Armando si Lola Tinay palapit sa kanya habang nasa higaan po ito. Nakabuka na po yung bunganga ni Lolo Armando noon at yung mukha nito nakakatakot talaga. Parang hindi na rin nanlalaban si Lola Tinay na siguro talagang nagpadala na siya sa kanyang awa sa kanyang asawa dahil hindi pa rin ito makapagpahinga hanggat hindi niya na ipapasa ang kanyang pag-aswang. Agad na hinila ni tatay si Lola Tinay palayo sa kanyang asawa. At sa punto na iyon, nagalit si Lolo Armando. Kahit hinang-hinana, parang naging agresibo pa rin ito, na parang gusto nitong atakihin yung tatay ko. Habang naglalaway na ito, doon na nga siya tinulak ni tatay pabalik sa kanyang higaan. At agad na hinawakan ni tatay yung 2 kamay nito at nilagay yon sa kanyang likuran. Sabay tinali yon gamit yung kumot mismo sa higaan. Inutusan kami ni tatay noon na magmadaling tumawag ng albularyo. Agad naman naming ginawa. Pagbalik po namin dala ang albularyo. Pagpasok pa lang po ng albularyo sa kwarto, ang sabi po nito, bumibigay ng araw yung katawan ng matanda. Pero walang duda daw na isa nga itong aswang. At yung pagkaaswang daw na ito, yung pumipigil sa matanda kaya hindi pa raw siya tuluyang nalalagutan ng kanyang hininga. Lumabas raw kaming lahat at meron daw siyang paraan na gagawin. Lumabas nga po kaming lahat noon. Ilang minuto ring nag-aangil si Lolo Armando na parang hirap na bago po ito tumahimik. Mga 20 minutos po. Lumabas na yung albularyo. Meron siyang hawak na bagay na binalot niya sa itim na tela. Tapos sumingi ito ng gas at sinunog niya yon sa may likod ng bahay. Nung tignan namin sa loob ng kwarto, maayos na yung lagay ni Lolo Armando. Nagpahinga na ito at parang maliwalas naman ang kanyang mukha. Ang sabi ng albularyo, may paraan daw talaga na tanggalin ang pagkaaswang na hindi kailangang may bagong katawang tumanggap. Pero ang kapalit, mamamatay na raw ang orihinal na aswang. Ang sabi niya, mas maigi daw na ilihim na namin ang tungkol doon at ilibing na lang daw agad ang matanda. Sinunod po ni Lola Tinay ang lahat ng bili ng albularyo. At pagkatapos nga ng libing, umuwi na si Lola Tinay sa kanyang kapatid doon sa Guimaras. Totoo talaga ang tungkol sa pagpasang ginagawa ng aswang bago pa man sila mamatay. Sinasali nila ang kanilang pag-aswang. Mabuti na lang at hindi yun nangyari kay Lola Tinay. Dito ko na rin po ito tatapusin, Sir Dan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito at paalam. Nangyari ito noong dekada 90 sa isang baryo na sakop ng Antique. 18 po ako noon at 16 naman ang aking kapatid. Itago niyo po ako sa pangalang Albert, habang si Aljo naman po yung aking kapatid. 2 lang kaming magkapatid, parehong lalaki. Maaga pong nawala yung tatay namin. Sumakabilang bahay muna bago sumakabilang buhay. Nagkaroon po kasi ito ng kabit noon hanggang sa umabot po sa punto na iniwan po nito kami para dun sa kanyang kabit. Umalis po sila at nagkaroon po sila ng sariling anak. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lang po kami nang may babaeng dumating sa bahay namin. Yung babae pong yon, yung kabit na pala mismo ng tatay ko. Kahit anong galit ang nararamdaman ko sa babaeng yon, bago ko po ito nakilala,
Nawala po yung lahat nung siya po mismo yung nagbalita sa amin sa nangyari nga po sa tatay ko. Siguro dahil natanggap na rin po namin ang nangyari. Kaya nung pumunta po ito sa bahay ay hindi na kami masyadong apektado. Naiyak pa rin po kami noon, syempre tatay pa rin namin yon. Pero nasanay na rin po kami na kaming tatlo lang po nila nanay. Dahil nga sa pag-iwan na ginawa sa amin ng tatay ko nung medyo maliit pa po kami. Sa mura pong edad ay natuto na rin kaming maghanap buhay. Labandera po yung nanay ko noon kaya medyo kapos po talaga kami. At kailangan po naming kumilos. Kami po mismo ng kapatid ko yung nagpaaral sa mga sarili namin. Nakapagtapos po kami pareho ng high school. At nag-aaral rin po ako sa kolehiyo noon habang nagtatrabaho sa gabi. Nakabili po kami ni Aljo ng second hand po na motor. Bale, naglalako po ako ng balot at penoy sa kabilang barangay. Habang yung kapatid ko naman po ay sa isa pang barangay. Yun lang po yung naisip namin noon na paraan na pwedeng gawin sa gabi. Bale ang nangyayari, inihahatid ako ni Aljon sa kabilang barangay at gagamitin po niya yung motor para pumunta naman sa isa pang barangay. Tawagin na lang po nating barangay 1 yung akin at barangay 2 naman po yung sa kapatid ko para madali. Iniiwan lang po niya sa barkada niya doon sa barangay 2 yung motor po namin, tsaka maglalaka din po ito at maglalako. Mga bandang 11:00 po ay dapat nandoon na po ako sa waiting shed na pinag-usapan po namin. Doon po ako lagi sinusundo ng kapatid ko gamit nga po yung motor. Ganun lang po gabi-gabi. Bandang mga 11:00 po lang lagi. Pag may natira pa pong paninda, ayos lang po. Basta dapat 11:00 ay nandoon na po ako sa napag-usapan. Isang gabi po, nung minalas po talaga ako ng malala. Una, hinarang po ako ng mga nagiinuman sa kalye. Kumuha po sila ng paninda at hindi po nila binayaran. Lagi naman po akong nagtitinda doon sa barangay na iyon. At sa totoo lang, kilala ko na po yung ilan doon sa mga nagiinuman. Pero hindi ko po alam kung anong hangin yung pumasok sa kanilang utak. At ginawa po nila yon sa akin. Aalma pa po sana ako kaso nga lang, nung binasagan po ako ng bote at akmang gagamitin po yon para saksakin ako. Wala na po akong nagawa kundi umalis na lang po doon. Kahit hindi po sila nagbayad sa paninda ko. Kahit sanay naman po akong makipagbasag ulo. Lalo at lumaki nga po akong walang ama. Marami lang po talaga sila na hindi na po ako nakapalag. Nagmadali na lang po ako noon na pumunta po doon sa waiting shed kung saan ko aantayin ng kapatid ko na sunduin ako. Sa daan ko po papunta doon ay galit na galit talaga ako. May nakasalubong po akong dalawang matanda noon. Nagtanong po yung mga ito kung meron pa bang natirang paninda. Pero dahil galit na galit nga po ako noon sa nangyari sa akin, nakapagsalita po ako ng hindi maganda. Nasigawan ko po yung mga ito na ang sabi ko ay wag na po silang bumili dahil pare-pareho lang naman sila sa kanilang baryo na hindi nagbabayad. Sa galit ko po noon ay nagawa ko pa pong murahin yung dalawang matanda. Maling-mali po yon. Dahil sa galit ko sa mga nangyari, dinamay ko pa po yung mga ito at napagsalitaan ko pa ng masama. Tinignan lang po nila ako ng masama at nagpatuloy po sila sa paglalakad. Siyempre, pinagsisihan ko po yon. Lalo at wala naman pong kasalanan yung dalawang matanda. Talagang mainit lang po yung ulo ko. Kaya hihingi po sana ako ng tawad. Ngunit nung nilingon ko po yung mga ito, wala na po sila doon. Samantalang sandaling panahon pa lang naman ang nagdaan. Diretsong daan po yon. At sa tinagal-tagal ko na pong naglalako doon, wala namang daang paliko sa parte na yon.
Pero wala na talaga doon ang dalawang matanda. Napaisip po ako agad noon. Mesa demonyo po yata yung dalawang yon sa isip ko pa. Sa totoo lang, pumasok pa nga po sa utak ko na baka multo ang dalawang matanda. Bigla po kasing nawala eh. Sa mga nangyari po sa akin ng gabing yon, hindi na po ako magtataka kung abutin ako ng ganong kamalasan. Nakarating po ako sa waiting shed ng medyo maaga pa. Mga 10:30 PM po. Kinailangan ko pa pong magantay doon lalo at mga alas 11 pa po yung usapan namin ng kapatid ko. Umupo lang po ako doon. Kumain po ako ng isa sa aking mga paninda at nagyosi po muna ako sandali. Habang ginagawa ko yon, nakarinig ako ng alulong sa malayo. Yung tipong biglaan na talagang mangingilabot ka. Patingin-tingin po ako noon sa may kalsada. Pero dahil alanganing oras na po noon, ay wala po talagang katao-tao doon. Patay na rin po yung ilaw ng mga bahay na natatanaw ko pa dahil medyo kakaunti lang nga po yung mga bahay doon banda. Bilang lang po sa kamay kaya napapaisip po ako ng konti noon. Kahit sanay naman na nga po ako doon po banda sa lugar na iyon. Kakabahan ka talaga eh. Malamig na nakakakilabot yung hampas ng hangin noon. Yung tipong nagtatayuan ng mga balahibo ko. Kahit wala pa naman akong nararamdaman. Patingin-tingin po ako noon sa may daan kung meron na bang motor na paparating. Pero wala. Hanggang sa nakaamoy po ako ng kakaiba. Mabahong amoy na parang sumusunod po sa hangin. Yun bang tipo na parang hindi sobrang lapit ang pinanggagalingan pero alam mong nasa paligid lang. Napatakip po ako noon sa aking ilong dahil parang yun pa lang po ang unang pagkakataon na nakaamoy po ako ng ganon. Lalo akong kinilabutan. Hinahampas-hampas po ng hangin yung mga sanga. Parang may kung ano doon eh. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nakatingin sa akin. May ganon naman po siguro kayong karanasan. At kadalasan, tumatama talaga ang ganong kotob. Meron po akong dalang flashlight noon kaya ang ginawa ko, inisa-isa ko pong ilawan yung mga puno doon banda. Inuna ko po ang mga niyog hanggang sa mga ibang puno. Yung mga sanga, inisa-isa ko po talaga. Dahil parang meron pong nagsasabi sa akin na may kung ano doon na nakamasid lang sa akin. Hanggang sa inilawan ko na nga po ang isang malaking puno ng akasya doon banda. Nung ginawa ko po yon, sa isang malaking sanga ay tumambad po sa akin ang isang nilalang na nung mga oras ko pa lang po na iyon nakita sa buong buhay ko. Nakatingin ang mga matang nagbabaga na sobrang pula. Nakatungtong po ito sa sanga pero ang itim po ng kulay ng balat. Napatras ako sa kinatatayuan ko nang mapansin ko po ang mga pakpak po nito. At doon na po ako napasigaw. Parang isang tao pero parang malaking ibon. Ang hirap pong ipaliwanag eh. Sigaw po ako ng sigaw noon na hindi ko agad napansin na may dumating na po palang motor. Kung hindi pa po sumigaw yung kapatid ko, ay hindi ko pa malalaman na dumating na po pala ito. Bigla pong lumipad pa itaas yung nilalang nung dumating yung kapatid ko. Agad nga po akong tumakbo noon, Sir Dan. Sabay mabilis po na umangkas. At pinaharurot na po ni Utol ang motor. Ang bilis po ng patakbo namin noon. Naiwan ko yung basket na may lamang paninda sa sobrang pagmamadali. Hawak-hawak ko pa rin po yung ilaw. Lalo at may tali po yon na nakasabit sa balikat ko. Lumingon po ako at inilawan sa likuran namin. At halos maihi po ako sa kaba noon nang makita ko
na parang may isang napakalaking paniki na humahabol po sa amin. Nanginginig ang katawan ko noon. Yung patakbo po ng kapatid ko noon, halos paliparin na rin po nito yung motor. Sumisigaw rin po ito noon na wag lang daw sana kaming masiraan. Kahit ganun po kabilis yung pagpapatakbo namin, hindi po namin naiiwan yung humahabol sa amin. Mabilis po yung sumusunod. Nung nakalagpas na po kami sa may arko at nasa barangay na po namin kami mismo, andun pa rin po yung nakabuntot. Lalo at naririnig talaga namin yung ingay na ginagawa nun sa kanyang paglipad. Doon po kami dumiretso sa kilala po naming albularyo. Dahil malapit lang po yung bahay nito sa may bukana po ng baryo namin. Tawagin po natin siyang Mang Lucio. Yung kapatid ko po yung nakaisip na doon po kami pumunta. Nasira pa nga po yung gate ng bakod nito na gawa lang po sa kawayan nung binangga po namin yon ng motor. Nung nasa loob na po kami ng bakuran ng kababaryo naming albularyo, agad po itong nagising at lumabas. Nung nangyari po yon, bigla na lang pong tumahimik na hindi po namin alam kung saan nagpunta yung humahabol sa amin. Kahit natataranta ay humingi po kami ng tulong kay Mang Lucio. Napatingala lang po kami noon at akala po naming dalawa ng kapatid ko ay nawala na po ito. Pero kinuha po ni Mang Lucio yung ilaw sa kapatid ko. Sabay inilabas po nito ang kanyang kwintas. Nandito lang siya. Wika pa po ng albularyo. Sabay agad po na inilawan sa may niyog. At sa punto po na iyon, bigla na lang pong may lumipad palayo na parang napakalaking ibon. Ang bilis po nun na hindi po masundan ng ilaw. Doon pa lang po namin narinig ang napakalakas na huni ng wakwak na unti-unti pong lumalayo. Ang sabi po ng albularyo, mukhang natakot daw po ito. Nung sinabi ko po sa kanya ang mga nangyari, pinagalitan po ako ni Mang Lucio. Sa dami daw ng taong binastos ko, yung mga aswang pa raw talaga ang natsambahan ko. Ang sabi po nito, kahit saang baryo ka daw mapadpad, talagang dapat mag-ingat ka at maging magalang. Dahil baka hindi mo alam, hindi pala ordinaryo ang natsambahan mo. Sa tuwing pumupunta daw po ito sa kabilang baryo, marami daw talagang aswang doon. Ito po yung dahilan kung bakit tumigil na po kami ng kapatid ko sa pagtitinda ng balot noon. Nagtinda na lang po kami ng ihaw-ihaw sa harap po ng bahay namin at rumarakit din po sa mga sakahan. Kung hindi po maagang naubos yung paninda ng kapatid ko noon, hindi po siguro ganun kaaga yung pagsundo po nito sa akin sa kabilang barangay. Mabuti na lang nga po. Ito po yung kwento namin. Sana nagustuhan po ninyo. Albert po pala ulit. Salamat.